Paano mag-set up ng payout account? Kapag po guys, monetize na kayo sa Star, may makikita na po kayong ganito, add payout account o di kaya may makikita kayong set up dito sa mismong tabi ng Star monetization tools ninyo. At kapag binigyan na kayo ni Meta guys ng set up, i-set up nyo na agad yan kung kumpleto na yung requirements ninyo. Pero kung hindi pa, kumpletuhin nyo muna bago kayo mag-set up. Pero take note lang guys ha, na dapat hindi siya lalagpas ng 180 days or 6 months para hindi ma-expired ang inyong mga earnings. So kapag meron na kayong ganito, pindutin lang natin itong add payout account or itong set up. And then dito guys, ilagay nyo na yung totoong pangalan ninyo, ito yung totoong apelyido ninyo, at dito naman yung totoong birthday ninyo. At para guys, hindi kayo mahirapan dito sa birthday ninyo dahil nga 1990s, 1970s, 1980s pa kayo, pindutin nyo muna itong year dito para mas mabilis nyo lang makita yung year ng birthday ninyo. Tapos kapag napindot nyo na yung year ninyo, pindutin nyo na itong arrow dito para hanapin yung month ng birthday ninyo, yung month tsaka date. At dito naman sa country guys, ilagay nyo lang dito Philippines, na kahit pa nasa ibang bansa kayo, dapat ilagay nyo Philippines. Maliban na lang kung residents na kayo dyan sa ibang bansa. Pero kung hindi kayo residents, ilagay nyo lang Philippines. And then, pindutin lang natin itong next. So, dito guys, may nakalagay na siyang Philippines. At dito naman sa business type, mag-ingat kayo dito guys sa part na ito. Dahil ang daming nagkakamali dito. Ang dapat po ilagay ninyo dito guys is individual or sole proprietor or single member. And then, next ulit. So, dito guys, nandito na itong pangalan ninyo at saka itong birthday ninyo. And then, ilagay nyo lang dito yung middle name ninyo if applicable. Tapos, dito naman sa primary address, ilagay nyo lang yung totoong address ninyo sa Pilipinas. And then, itong city. Tapos, dito naman, kung saan ka, probinsya ka. Kung anong probinsya mo, dito ilagay mo. And then, zip code or postal code. Tapos itong cellphone number mo, dito ilagay mo. And then yung email address ninyo. Tapos dito naman guys, ilagay nyo yung 9-digit tax identification number. Tapos lagyan nyo siya ng 3 0 para sa branch code. At dapat naman guys, dapat diretso lang siya. Diretso lang. Wag nyong lalagyan ng space or dash. Basta diretso lang siya. Bale, 12 numbers lahat yun. Yung 9-digit digit number ng identification number nyo at saka yung 3 0. And then, tapos dito sa baba guys, i-check nyo lang pala ito. Itong box dito, i-check nyo ito. And then, next ulit. So, dito guys, pumili na kayo kung ano ang payout method na gusto ninyo. Bank transfer, wire transfer, or link your PayPal account. So, for example, bank transfer. So, nakalagay dito yung bank country niya, guys, Philippines. Yung bank account currency niya is peso. Tapos, nandito na yung pangalan ninyo. Dapat, guys, same lang yung mga details ninyo, ha? Yung pangalan ninyo doon sa bank account ninyo, tsaka yung personal details ninyo, at tsaka doon sa tax identification number ninyo. Dapat pare-pareho po yung pangalan. Tapos dito guys, ilagay nyo na kung anong bank ang gamit ninyo. Madami ang pagpipilian dito. Pili lang kayo kung ano yung bangko na gamit ninyo. At dito naman sa bank account number, dapat yung account number po ang ilagay ninyo. Marami rin ang nagkakamali dito guys na card number yung nilalagay nila. Dapat kung ano yung number na ginagamit nyo kapag nagde-deposit kayo o kaya nagta-transfer kayo ng pera, yun po yung ilagay ninyo. And then, link payout method ulit. Tapos, eto na. Eto na yung pinaka-exciting part dito sa setup. Pindutin natin itong add tax info. And then, ilagin nyo lang guys yung Facebook account ninyo. Tapos, pagka-login ninyo, ganito na yung makikita nyo. Yan, nakalagay na siya dito, individual. Tapos, dito naman guys, sa are you as US citizen? Pindutin lang natin itong no. And then dito guys, ilagay lang ulit natin ang no. Next ulit. And then makikita mo na yung pangalan mo dito. At dito naman sa country of citizenship, ilagay lang ulit natin ang Philippines. Tapos dapat naka-check lang ito guys. I have a non-US teen. And then next ulit. Tapos dito guys, i-double check nyo na itong address ninyo kung tama ba. Tapos next ulit. So, kung tama na itong address ninyo, i-tap ulit natin itong next. At dito,
ilagay lang natin itong 0% of services kasi wala naman tayo sa US. And then, tap next ulit. So, dapat ito guys, naka-check siya. And then, dito sa pinakababa, yan, i-check din natin ito. Tapos dito sa signature guys, ilagay nyo lang yung buong pangalan ninyo. Same doon sa nilagay nyong pangalan doon sa pinakaunang pinilapan ninyo. Dapat parehas lang yung pangalan doon at saka dito sa signature ninyo. And then itong date naman is automatic na siyang nakalagay dito. Pero kung mali ang nakalagay na date, pwede nyo siyang i-edit. And then tap next ulit. And then dito, i-review nyo na guys kung tama ba lahat yung mga details ninyo. I-review nyo yan, isahin nyo yan, scroll nyo pababa, scroll nyo pababa. Kapag may mali, dito sa pinakababa, pindutin nyo itong make changes. Pero kung tama naman lahat, pindutin nyo na itong submit form. And then, makikita mo na dito guys na your tax information is complete. So, pwede nyo na siyang screenshot para may kopya kayo. And then, done.